Sa farming o pagnenegosyo, hindi pwedeng puro tamis lang. Dahil meron din itong side na mapait. Kaya dapat, passion mo ito. Meron lang akong gustong i-share sa inyo about dito sa pugad. May mga sisiw kasi dito at napansin ko na wala at merong humuhuni. Nakalaya na pala sila. Parang katulad sa akin, nakalaya ako sa pagiging empleyado at ngayon meron ng negosyo. Sa araw na to, mabibigay ako ng lasota sa mga sisiw natin. At merong mag-o-order ng gumburo. Ang gumburo po ay para sa bursal disease or bursal infection. Kapag tayo po ay nag-travel nito, dapat may yelo at nakastyro. Nilagyan ko rin ng asin yung yelo para mas matagal po itong matunaw. At importanteng ibalot ito para hindi malagyan ng asin yung mga lasota at gumburo. Ilang oras din yung itatagal nito. Sigurado yan. Dahil magmomotor lang ako, inisling ko na itong ating ice box. Maraming ang tumatawa sa atin. Akala nila ice cream yung binebenta ko. Kinagabihan, inayos na po namin yung karton dahil dito ilalagay yung mga sisiw na walang bakuna. At yung unahin natin ng paglagyan ng lasota plus IB ay yung ating mga shamo. Dahil si Papang busy pa sa paghahakot ng mga sisiw. Gabi na pero nagtatrabaho pa rin kami dahil nga ito yung farming. Mas maganda kasi kapag sinisigurado namin yung quality ng aming mga sisiw at hindi kami mapahiya sa aming mga buyers. Ang lasota plus IB ay para sa Newcastle's disease at yung IB naman para sa infectious bronchitis. Nakakatulong ito para maiwasan yung pagkaaratay or pagkapeste ng ating mga manok. Very affordable po ito. Yung hindi affordable is kapag namatayan na kayo dahil natamaan na ng aratay yung inyong manukan. Bukas naman, gumburo naman yung i-apply namin sa aming mga sisiw. Ito'y pagpatak lang ng 2 beses sa mata ng ating mga sisiw. Panatilihin din natin na merong yelo dito. Simula paggamit or pagmix nitong ating lasota or gumburo, 1 to 2 hours lang po yung itatagal nito. Kaya dapat hindi makaabot ng 2 hours yung paglalagay namin dito or pag-a-apply. After sa mga sisiw natin, dineliver ko na rin yung order ng ating customer. Ito po yung gumburo. Konting salapi lang pero nakakatulong tayo sa mga ka-breeders natin. Kinaumagahan, may from Cotabato City dito. Ilang oras bumiyahe para lang makapunta dito at makabili. Black Australorps at saka hybrids yung kanilang kinuha. Ang manukan po natin kasi ngayon ay naka-promo ng 10+1. Ibig sabihin, kapag meron kang bibili na 10, may libre kang isa sa mga sisiw natin. Kaya ayun, napadagdag sila ng Rhode Island Red. Ngayon, babalik na naman silang Cotabato kasabay yung kanilang mga sisiw. Ganyan lang kadali yung pera dito. Pero take note, ang dami kong pinagdaanan para lang makaabot sa posisyon ko ngayon. Ngayon din, masama yung panahon. Kita nyo naman, medyo madilim yung ulap. Tignan naman natin yung hindi natin na-applyan ng lasota at saka gumburo. Ang gagawin natin pruweba ay yung mga manok natin at syempre, yung aking suot. Kita nyo naman kapag nag-immune tayo o nagbakuna, hindi po totoo na mamamatay talaga yung ating mga manok na hindi nabakunahan. Pero ano kayong mangyayari pagkabukas na naman? Meron din ako ditong Dumbo Indio Gigante na 2 beses kong na-applyan ng lasota plus IB dahil sa pagkakalimutin pero okay naman sila. O di ba? Ang lakas pa po nilang kumain. So ito yung ating ika-3rd day, no? Yung pagbakuna natin sa mga sisiw natin at saka sa mga shamo natin ng lasota plus IB. Marami nagsasabi yung lasota plus IB, ito yung pinaka, grabe na bakuna. At nakakamatay ito kapag hindi na bakunahan yung manok ninyo. Yan. Nagbakuna kayo ng manok, tapos yung mga hindi na bakunahan, mamamatay. Yun yung sabi ng karamihan. So, ito, napapatunay yung video, ika-3rd day ngayon, no? Kahapon, kita nyo naman yung video at kumakain yung mga manok natin. Ngayon, ka-3rd day, magpapakain tayo. Yan. At hindi pa nga maganda yung panahon. Ka-3rd day, kita yung mga native natin, no? Nag-aaway pa. So, talagang maganda yung kanilang mga katawan at sobrang active ng kanilang mga itsura. Pulang-pula yung mga muka. Yan. So, pure feeds pa rin kami ngayon para tuloy-tuloy yung napakagandang production natin. No, kasi kapag gusto nyo ng mabilis ang production, pure feeds yung dapat nyo gamitin. Yan. Kung tama-tama lang yung production ninyo, no, pang maintenance lang, pwede mas lesser yung branded feeds. Yan. Or yung pellets na pure feeds. Pero kung tama-tama lang, 50-50, yan, 50% commercial, 50% organic, pwede yung gawin yon, no? Maganda rin naman yung production nila. Mas maganda lang, no, yung production nila kapag pure feeds. Yan, kaya pure feeds tayo ngayon. No? So, gumagamit kami ng pure feeds mahigit 1 month na kasi sobrang dami din ng orders namin. And sa ngayon, nagpaparami kami ng aming mga native chickens. Yan.
So, hindi ibig sabihin na kapag napapakain tayo ng pure feeds is hindi na native yung ating manok, no? So, native yung manok dahil native yung breed na ito dito sa Pilipinas. Kaya tinatawag siya na native chicken. No? So, ganun po yun. Ang gamit ko rin is V-Pro 4000 plus King's Vita Plus. So, mayaman ito sa protina and may mga amino acids. Kaya, yung nakaraan, no, itong si Alpha, ito yung Alpha ko na rooster dito. Yan. Nagbumolto siya. Ngayon, tumutubo na and maganda yung tubo talaga ng balahibo. So, yung protein content nitong V-Pro 4000 is 18%. So, mas mataas siya kumpara dun sa ibang ginagamit kong branded na feeds. Kaya, kita nyo naman sa mga manok natin. Kapag pure feeds, lalong-lalo tong pellets ng pellets, no, kahit anong pure feeds, dapat yung sundin yung 100 to 110 grams of meal every day sa ating mga alagang manok. No, kasi madaling matunaw itong pellets or feeds na branded. No, ito na yung disadvantage dito sa paggamit ng pure feeds. Yung Black Australs, pinaparami din namin dahil gagamitin namin ito para sa aming upgraded na native chickens na production. No? So, naghihintay na lang kami na dumating yung, or lumaki na yung mga breeders natin. Yan. So, sa ngayon, ito lang muna yung mapapakita namin sa inyo ng mga breeders. Yan, lalakas kumain yan, no? Yung iba talaga, no, lalong-lalo tong Black Australorps. Black Australorps ay sobrang bigat, solid ng katawan. Yung ibang hens talaga nakakalbo. No, lalong-lalo na kapag paborito sila. Pero malakas mangitlog yan, no? Kita nyo sa mga previous videos natin, yung ating mga Black Australorps na wala na masyadong balahibo sa likod, sila yung palagi nasa pugad, no? Kasi nga mabigat talaga tong Black Australorps natin. Dito sa Black Australorps natin, meron akong dito tinago na Jersey Giant. Yung isang Jersey Giant natin, yan. No? So, itong Jersey Giant na yan, no, galing yan sa Janskiver Vera Farm. Yan. So, yung mga sisyo ng Black Australorps dito, yung iba, may halo ng Jersey Giant. Yung pinagkaiba lang ng Black Australorps sa Jersey Giant, talagang matangkad, malaki yung pangangatawan niya. At malaki yung kanyang mukha. Yan. Malaki din yung kanyang paa. So, may tag yan, no? Yung kanyang paa, may tanda yan. Na galing yan sa Janskiver Vera. So, legit na legit yan. So, ito, mabilog talaga tong Black Australorps natin dito. Yan, si One Eye. Yan, aking solid na Black Australorps. May puti yan, parang may nagpoop sa kanyang ulo. Doon naman tayo sa ating mga hybrids. Ito yung mga hybrids natin. May mga pure dito na Rhode Island. Yan. May pure din dito na Black Australorps. Naked Necks, Jersey Giant, Yellow Copper natin. Yan. Sa Dominant CZ, meron ganito pero ito talaga solid na solid. Oh. Yan. Walang buntot yan. Yung buntot niya medyo down. Ganyan yung napapansin ko dito sa mga hybrids natin. And sobrang malaki yung katawan. Malaki yung paa nito, no? Tinimbang ko to last time. Nasa mga 4.5 kilos lang siya. So, ganun yung gusto kong timbang na ng breeders natin. Kahit malaki yung katawan. Dahil kapag sobrang bigat din naman, kawawa din po yung babae. Talagang nakakalbo yung kanilang mga likod. Kita nyo to. Yan. Ito yung bakas kung gaano kabigat tong mga roosters natin dito. Kaya gusto ko diet lang talaga sila. Yan. So, di ko na pinapasobra ng 100 to 110 grams per head yung mga manok natin dito. Yan. Kung gumagamit kayo ng crack corn for breeding, okay din naman siya, no? Mas lesser lang ng konti yung kanilang production. Pero mas nakakatipid tayo. Yan. Lalong-lalo na kapag wala kayo masyadong maraming pang orders. So, dito kasi sa amin palaging maraming orders, kaya kailangan namin ng pure feeds. Ito yung isang Jersey Giant natin. So, dalawang Jersey Giant yung nakuha ko kay Janskiver. Yan. So, ito yung isa ding pambato dito sa ating manukan. Meron tayong Sussex. Yun naman, Bard, no, cross sa Rhode Island Red. Yung labas dyan, kapag na-cross yung Bard tsaka Rhode Island Red, ganito yung labas nyo. Ayun.
Ganito yung labas niya. Ito yung anak ng Rhode Island tsaka Barred Plymouth Rock. Yan, so ito yung mga Rhode Island Reds natin. Kumakain na rin sila. So malakas din silang mangitlog. Yan. Sa ngayon sila yung isa sa pinakamalakas mangitlog dito. Yan. Meron tayong isang na-acquire, bata pa to, na dark mahogany line na Rhode Island Red. Dati napakadami ko ditong dark mahogany. Ito dark mahogany din naman, no? So ito yung hindi pang show type, kundi maganda din naman yung quality, pero pang meat type to. Yan, no? So ito kasi yung mga purpose natin dito is for meat production. Yan, yung iba nasa pugad, nangingitlog. Yan. Yung kinagandaan dito sa Rhode Island Red, medyo matangkad sila kumpara sa Black Australorps. Matangkad. Mas mabigat lang yung ano talaga, yung Black Australorp. Mas solid yung katawan nun. At yung kinagandaan dito, maganda yung kulay. Pula. Yan. So, may mga variety din po to siya, no? Normal na kulay ng Rhode Island Red, tsaka yung dark mahogany. Ito parang normal lang, yan na kulay. Tapos ito yung dark, yan. Dahil ito dark din. Yung mga normal na, ito dark, ito normal lang. Yan. Merong mga ganyan na linya dito sa Rhode Island Red. Yan, dito sa Shamo natin, may nangitlog. Bago lang, oh. Yan. No? Kukondisyonan na naman natin to. So, everyday condition tayo dito sa ating Shamo. Gusto ko kasi napakaganda ng Shamo natin at yung mga production nila. Bago tayo mag-breeding dito sa ating mga Shamo, papakainin muna natin sila, no? Yan, para busog sila. So, meron tayo ditong Jutako. Meron tayo ditong PB line. At meron tayo ditong Dumpo na, which is hindi pa to pwede i-breed. Dahil yung edad dito is 4.5 months pa lang. Yan. So, ito yung ating PB line Shamo. Giants po to sila na Shamo Giants. Hindi po to pwede pang fight. Yan. Pwede naman pero malalaki na kasi sila. Yan. Parang ano na ata, oversize. Yan. Pero goods na gusto sila, no? For show lang to yung purpose nito. At for collection lang yung purpose din nito. It's not for business. Pero kung may mga bumibili, yan. Siyempre nakakabenta din po yung mga ibang Shamo breeders. Pero ako sa ngayon, no, for collection lang po muna itong mga andito sa ating manukan ngayon. Yan. So yung pinapakain ko dito is Platinum tsaka BMEG Power Max. Ganito po yan, no? Platinum. Yan. At ang ating BMEG Power Max Integra. Yan. So halos same lang naman yung feeds na to, mas lamang na ng konti itong Platinum ng Thunderbird. Yan. So, mamahalin po yung pagkain nila. Kaya, mahal din po talaga itong pag-aalaga ng Shamo. Itong pinapakain natin dito sa ating mga Shamo is dapat high protein para maganda yung balahibo nila. Siyempre, no, for show, for collection. Yan. So, yung protein na andito sa feeds nila is nasa 22%. Yan. So, para makatipid din ako minsan, naghalo ako ng V-Pro 4000 sa kanilang feeds. Yan. So, V-Pro 4000 nasa 38 to 39 pesos yung per kilo nun. Yan. So, yung Platinum tsaka Power Max, may kamahalan lang. No? 50 to 60 pesos kada isang kilo. Ngayon, dahil meron tayong Shamo, pati yung mga sisiw natin sa labas, no? Alas kumpleto na sa bakuna. Meron itong Beyond B1 plus IB, yan. Yun yung unang pinapatake namin, Lasota plus IB, Gumburo, yan, tsaka Coryza. Yan, so, napakadami pa naming ini-inject dito at nilalagay sa aming manok, no? Para secured po talaga yung bumibili dito. Yan. Itong mga manok na ito is parang hindi pa ito naturukan ng Coryza. Yan. Magko-Coryza na ako after ng breeding nila. Yan. No, Coryza vaccine. May kamahalan po yung Coryza vaccine pero may mga stock kasi ako, no? Kaya talagang makakuha sila ng Coryza vaccine dito. Yan. At syempre, no, yung maging sisiyo nito
Talagang solid na solid. Dahil nga, kompletong-kompleto na ito sa magagandang pagkain, magandang vitamins, at kompleto sa bakuna. Bakit nga ba after breeding pa ako magbibigay ng Coryza vaccine sa kanila? Kasi itong mga manok natin, no, lalo yung Coryza vaccine na yan, inject po kasi yan, no, so kaya medyo stressful siya sa ating mga manok, lalo na sa mga breeders, sa mga nangingitlog, no? Kasi nga inject yan, masakit. Yan. So kapag na-stress yung nangingitlog na manok, posibleng ma-reduce yung kanilang production. So after breeding tayo mag-Coryza. Yan. So nagbibigay ako ng Coryza dito, no, every 6 months. Yan. 3 to 6 months. Yan. Pinaka-maximum yan 6 months. To make sure na hindi masasayang yung pera natin kung magka-Coryza yung mga manok natin, no? Kasi kayang-kaya naman sa budget yung Coryza, no? Hindi naman siya makakaabot ng 50 kada isang shot sa kanila. Yan. No, at least sigurado tayo na kapag may dumapo sa atin na Coryza na sakit, no, hindi madadapuan yung manok natin. Kung may madadapuan man, konting antibiotic lang, okay na agad sila. Breeding tayo para sa ating mga koleksyon. Hinawakan ko ngayon na hen ay PB line Shamo. At yung rooster naman ay PB line din. Ito'y Shamo na pride ng Sarangani. Dito talaga ako nasugatan. Ang tawag dito ay hand breed. Hand nga talaga. Kapag breeder ka ng manok, masaya talaga. Pero minsan meron ding disgrasya. No? Yan. So ito, tamang sugat lang. Pero baka magpeklat to. Pero okay lang yan, no? Kasi nga, ito yung farming of chickens. Yan, nakakatuwa. And talagang marami kang magiging experience dito. After 20 minutes na pahinga ng ating rooster, panibagong hen na naman. Ito yung Jutaco line. Ang Jutaco po, isa po itong materyales na ginamit para maproduce din po yung Dumpo line. Kaya expected natin, higante din yung lalabas sa mga sisiyo natin. Meron naman tayong panibagong buyers. Maraming salamat. Ayaw niyang magpa-video. Dito tayo sa brooder natin ngayon. Yan, sa brooder natin ngayon ay punong-puno po talaga. Yan, so sample natin dito. Yan, selection ko yan. Hindi ko na papakita, baka may bumili na naman aking mga selection. Yan, so ngayon, napiprepare kami para sa bar namin bukas. Order niya is 55 na Black Australorps. Yan. Yan, 50 lang yan pero may free kasi, no? Every 10 merong free na isa. Yan. Bali 10% kami mortality ngayon promo. Yan, at saka 55 din na Rhode Island Reds. Yan. So ito po yung mga production natin. Yan, at piniprepare ni Papang yung pagkainan, no, nila para bukas larga na agad, no. Kukuha lang, lagay agad sa ipapak agad sa karton. So yun na yung gagawin namin dito para mabilisan yung buyer namin at hindi na sila tumagal sa kanilang biyahe. Bago magtapos ang araw, may taga-Malapatan dito at bumili ng mga Black Australorps. May taga-Pulubulok din at bumili ng mga maraming breeds. Ngayon, pahinga na tayo para sa buyer natin bukas.